Okay mga Lods, pag-usapan natin yung allegedly kamukha kong anak ni Zaldico. Layo naman siguro. Mas pistilog yata siya. Hindi, joke lang. Okay lang yan. Ganun talaga. Anyway, punta muna tayo dito. As you can see, mga proyekto raw, super contractor founded by Zaldico that has bagged billions of pesos and DPWH projects. Top flood control contractor ito. Pero may mga proyekto raw itong substandard. Okay. Zaldi has divested from the scandal plagues. Again, yung salitang divestment na yan, hindi ibig sabihin yan ay wala na silang connect doon. Apparently, kung nag-divest man si Zaldico doon, meron pa rin siyang may connection pa rin doon siya as shareholders. Anyway, tuloy natin. SunWest Construction. Pero he remains a shareholder in a number of sister companies of SunWest Construction. Naalala niyo yung sa Diskaya, yung 9 companies nila, 'di ba? Yung St. Gerald, nag-divest na daw sila doon. Pero hindi naman kailangan kasi hindi naman sila mga politiko doon . Pero meron pa silang mga 9 companies na sister company ng St. Gerald. Basically, yung scheme na yon is ginagawa din ni Zaldico. And ang teorya ko dito, it's such an effective scheme na palagay ko hindi lang si Zaldico ang gumagawa niyan. Palagay ko marami pang mga tao sa gobyerno ang gumagawa niyan. Hindi lang natin alam kung sino. Basically, they're rigging the system by isa sa kapamilya nila ay magiging politiko para they can make insertions kapag nando na sila. And yung insertions na yon, ibababa nila yon doon sa mga company related to them, affiliated with them. Okay, so I guess the correct word here is to affiliate. Kasi miski hindi malakas yung connection mo, kaso affiliated ka naman, sister company. That is an important context pag pag-uusapan natin yung anak ni Zaldico. And I'll credit all here sa Rappler. Kasi ang galing nung kanilang investigative journalism dito. Tuloy. So here's the SunWest company structure. As you can see sa mapa namin, Michael Ellis is a shareholder in numerous... Ayun, ang laki nung ito, at least yung mga anak niya owns 10% of the company. Tapos ito, tingnan mo to kung ilan yung Sun owns 50%. Ayun grabe Sun Michael owns 50% nitong nitong kumpanya na to. Ibig sabihin, miski natutulog siya, kumikita siya. Sana So, ang point dito, hindi entirely true na yung pera niya is galing sa business niya. Okay? Kasi nga, meron siyang kinikita from these companies na to. Alright? So, parang yung lumabas na balita or yung paliwanag niya is just there para mag-save face, di ba? Nakikinabang pa rin siya doon sa pera ng magulang niya, whether he likes it or not, okay? Ang problema lang, bakit sinabi mo na kumikita ka mag-isa kung ikaw naman pala ay part owner ng ito, kita mo ang dami 50% di ba? Sun, Michael, di ba? Oh my God. Sana all. Tuloy na natin. Sister companies of SunWest Construction. Bigay tayo ng a few examples. Okay. Dito sa Albay-based resort developer na Misibis Land, nag-invest si Ellis ng 87.25 million pesos. 87 million? $87 million, my God, sana all. I mean, how many 16 years old has 87 million pesos? Siguro si Josh Mojica, but that dude really got nakatisod siya ng isang industry doon sa kangkong chips niya. Pero any 16 years old during that time or 20 years old has 87 million para mag-invest sa ganyan. It means na dami account, 'di ba? Dami account 'yon. Dami or lang in under his name, pero alam naman nating lahat kung sino yung most beneficiary diyan. Di yung tatay, 'di ba? So malalim kasi to hindi lang pwedeng sabihin na dinidisown niya yung tatay niya. And ang masakit pa rito, when you listen to his songs, yung mga tema is money, bragging, yung mga selfie bars na may
money daw siya. Di ba yung mga rich rappers, yun yung mga kinakanta nila. Got money. Meron nga ako or yung bragging ng mga brands na suot nila, mga ganyan. Ganon din yung tema ng mga kanta ni Ellis eh. So, is he really sorry for what his father did? Or ano lang talaga, it's the position of everyone to be against corruption. So, para hindi siya ulanin ng bash. Yun na rin yung naging position niya, di ba? Tuloy natin. Sa kumpanya just in 2023. Dito naman sa Embarcadero Land Ventures, a real estate developer, nagpasok si Ellis ng 125 million pesos also in 2023. So, wow! Sana all! Ito Realty Ventures, may shares siya amounting to 100 million pesos. Baka sa hindi lang siya basta milyonaryo, multimillionaire pa siya, my God. Hindi lang basta 7 digits, 8 digits, 10-digit millionaire? Sana all. Anyway, tuloy natin. Sabihin nyo, ibang kumpanya naman yan, not necessarily Sunwest Construction mismo. Totoo. But we reviewed the financial transactions of Sunwest Construction sister and we company. learned na may history ito ng pagpapautang sa mga sister companies nito. Pero at least hindi siya nagsisinungaling na utang yon yung mga kasi nagpinapautang. Pero thing is, come on man. Come on. Kaya ng Mercedes-Land. Sabi namin sa story namin noon, para bang the companies create their own business ecosystem. Pero ang sagot sa amin ng Sunwest noon, all loans are regular. The point is, his role in these companies challenges the claim that he's been trying to separate himself from the co-family. Kasi dikit pa rin eh. Sabi niya, inaano niya na may affiliation pa rin, di ba? Kahit saan mo tignan, affiliated pa rin siya. Kaliwat kanan eh. Anyway, tuloy natin. Since he was a teenager. Tsaka wow, imagine ninyo, a 20-something young adult na hindi nakapagtapos ng college, mayroong daan-daang milyong piso pang invest sa mga kumpanya. Sa totoo lang, common practice naman among Philippine family firms na gamitin yung pangalan ng kanilang mga anak as shareholders ng negosyo. Kaso ang iba rito kasi, siguro regular yan sa mga legit na business. Dito kasi, it seems like, allegedly, gumagawa ng hindi maganda yung tatay niya to fund the whole entire business ecosystem. If you are to believe yung mga insertions na ginawa niya na billion, 34 billion to begin with at pinaikot lang dun sa ecosystem ng business nila para malinis yung pera, it seems to me that complicit din yung anak niya indirectly. Nilagay niya sa kapahamakan yung anak niya since yung anak niya has millions of pesos, hundreds of millions of pesos in investment doon sa kanilang mga businesses. Hindi ko talaga ma-imagine mga lods, million yung pinasok na pera. Grabe. Saan niya kaya kinita yon? Like kung 16 years old ka, saan ka kikita ng hundreds of millions of pesos? Kung hindi ka si Josh Mojica. Panis pala si Josh Mojica dito, di ba? Dali natin. Kahit pa hindi naman sila fully involved dito. Pero that's something that Ellis should explain to the public. Exactly. We asked him on Instagram about it, hindi pa tayo na-replyan. Aminado naman si Ellis na para mapondohan yung fashion shows ng kanyang lifestyle brand, meron siyang access to resources that normal business owners wouldn't. Pero doon din nag-uugat yung galit ng taong bayan. Ng quote-unquote Nepo baby na gaya niya ay mas madali ang karera sa buhay. Dahil sa kasi kahit anong gusto niya basically pwede. Kahit anong business na isipin niya, pwede. At saka ang masakit doon, if it really is na galing sa illicit activities yung kinita niya, parang unfair naman yun, di ba? Basically, nagpondo taong bayan. And if totoo talaga na 34 billion yung nakulimbat, di ba? Fuck. It's just unimaginable na unwittingly, sabagay, siguro kasi, siguro, I'll just appeal doon sa idea natin of how our parents work, di ba? Kahit anong trabaho ng parents mo, at first, kung hindi mo talaga alam, you just know that they provide for you. Hindi mo naman sila pag-iisipan ng masama, 'di ba? Pero kasi dito sa situation na 'to, etong hindi niya rin kasi ni-research ng maayos 'to eh. Pero at some point in time,
he should have realized na yung parents niya ay nasa politics. And sinabi rin niya dun sa sulat niya sa Taong Bayan na wala siyang kinalaman dun sa mga companies. But then, nandun yung pangalan niya. It's either ginagamit yung pangalan niya para malayo kay Zaldico yung issue at truly nag-divest na siya. Pero totoo lang, in reality, si Zaldico pa rin yung nakikinabang or yung sila pa rin, 'di ba? Sabi nga, may natutunan ako galing kay Fiscal EJ. What you can kasi napag-usapan namin yung nangyari kay Chis Escudero nung yung nagbigay sa kanya nag-donate sa kanya, yung sinasabi na yung pagdo-donate daw personal, hindi as a contractor or yung company na yon. Pero there is a concept in the law that says what you cannot do indirectly, with what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Parang I forgot what it's called Pero it seems to me na miski walang direct involvement si Zaldico doon sa pag-i-invest ng anak niya, seems to me na galing kay Zaldico yung pera. It doesn't make any sense for a 16 years old to have that much amount of money. Except siguro kung chip owner din tong si Ellis. Anyway, mga Lods, i-revoke ko na yung acceptance of forgiveness. In my opinion, tatanggalin ko na yung rene-revoke ko na idol yung sorry mo sa Taong Bayan. Make another explanation. Gege, mga Lods.